2024 kasi nagsabi si DP Sara na 2024 budget maniobra na nila mga psychology. So sabihin natin 2 years, 2024-2025, nagkakaroon na ng corruption. Okay? Kaso, ang nagsalita nung una si Vice President Sara lang. So, nangyari, mayroong insufficient justification. Hello, good day everyone, and welcome back to my channel. This is Philip, and welcome back to Psychology and Social Issues. So, nandito na po tayo para sa panibagong video. Ngayon, pag-uusapan natin, mag-introduce tayo ng panibagong paksa or topic or psychology-related topics, and then tapos, i-apply po natin ito sa mga kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. So, ngayon po, pag-uusapan natin, nakikita pong malaking issue dito ay corruption dito sa ating bansa, at ngayon dalawang masasabi nating branches of government ay nababangayan dahil po sa corruption. So yan, i-explain po natin yan ngayon in relation dito sa ating pag-uusapan. Okay? So mag-comment kayo kung anong nakikita nyo dito, and then paki-like po and share sa ating videos para po malaman din ng iba at maintindihan kung ano yung at bakit nagkaganito ang mga nangyayari sa ating bansa. Okay? So, eto, may papakita akong balita dito. Bago natin puntahan yung kung anong pag-uusapan natin ngayon na psychology-related topic, ipapakita ko muna itong balita. Galing ito sa Billionaire News Channel. Okay? Basahin ko lang ng mabilisan para proceed tayo doon sa topic natin. Ito, flood control scandal sparks Marcos Romualdez war. Bersamin swings hard, tells congressmen to admit their own corruption in the budget mess. Clean your house first. Okay? So, basahin natin. So, the simmering feud between President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his cousin. Magkasintahan. Magpinsan mga ka-psychology. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Just days after Deputy Speaker Ronaldo Puno made the unprecedented move to return the 6.7 trillion 2026 National Expenditure Program to the Department of Budget and Management over alleged insertions and other red flags, Executive Secretary Lucas Bersamin lashed out at the lower house. Si Executive Secretary Lucas Bersamin pala mga ka-psychology ang bumanat sa House of Representatives. It's not President Bongbong Marcos. Okay? Sabi niya, clean your house first, Bersamin said in a break-knuckle statement, pinning the alleged multi-billion peso flood control corruption scandal on Romualdez and his allies. Di ba? So mga ka-psychology, nagbubulgaran dito. Ito yung nakikita ko. Again, explain natin ito later. Bersamin did not mince words, lashing out at ongoing congressional probes into alleged flood control project anomalies that implicate top congressional leaders, including contractors and officials of the Department of Public Works and Highways. All our investigations into anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. English mo kasi ito, mga ka-psychology, medyo mahirap ito intindihin. In a joint press conference with leaders of the National Unity Party, Lakas CMD Nationalista Party and Nationalist People's Coalition on Wednesday, Puno said the chamber would have to practically redo the entire submission to avoid any suspicion of tampering or disregarding the DBM's rightful recommendations. He earlier flagged zero allocations for multi-year programs and budget lines for already finished projects. Okay. But Bersamin was uncompromising in his clapback. The cabinet strongly objects to recent spins from certain House members who are attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch, Bersamin said. Ano na sila mga ka-psychology, nagtuturoan na sila dito kung sino yung corrupt, sino yung ito yung kagandahan dito. Sige, again, explain natin ito later. He warned the administration would not accept any attack on the integrity and reputation of the executive branch or any effort to hold the budget hostage by political theatrics. Dito nagtatapos ang balita ng Billionaire News Channel, mga psychology. So, eto,
Ano nangyari? Bumanat yung House of Representatives dito sa executive branch, itong legislative branch, bumanat sa executive branch at pinagbintangan ang executive branch na nagkakaroon ng mga insertions at mga doon sa kanilang mga proyekto kasi gusto nila isauli. Pero ito, sinasabi ni Lucas Bersamin na unahin niyong linisin yung bahay niyo. Okay, clean your house first. At dito, all our investigations into anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. So, lumalabas na si Bersamin, meron siya nalalaman sa mga ginagawa ng House of Representatives ng korupsyon o related sa korupsyon, mga ka-psychology. So, ito, pag-uusapan natin, ano yung mag-guide sa atin ng psychology concept or phenomenon sa explanation natin dito. Actually, marami. Pero ito yung nakafocus. Ito yung gusto kong i-focus natin. Okay? So, cognitive dissonance. So, ano itong cognitive dissonance? Introduce ko muna kung ano itong cognitive dissonance. Tapos, apply natin doon sa binasa nating balita. Okay? So, unang-una, define muna natin kung ano itong cognitive dissonance. So, actually, madali na lang intindihin ito dahil sa kanyang, ang tawag nito, terms. Pero, explain lang muna talaga natin. So, cognitive dissonance, the aversive state, yung hindi matanggap na estado of arousal that occurs when a person holds two or more cognitions that are inconsistent with each other. Okay? So, basahin mo natin. Ito, pangalawa, the state of cognitive dissonance occurs or lalabas ito when a person holds one cognition that follows from the observe of another cognition. So, yung pangalawa, medyo complicated pa intindihan. Pero itong unang definition, mga psychology, mas madali ito. Okay? So again, ang cognitive dissonance ay mangyayari kapag ang isang tao ay mayroong pinanghahawakan na dalawang paninindigan na magkasalungat. Or at least, almost magkasalungat. So, nagbabanggaan yung dalawang ideas, mga psychology. At lalong-lalo na kapag yung isang tao, okay, so ganito yung paniniwala niya, pero ang naipakita niyang behavior niya ay salungat doon sa kung ano yung paninindigan niya. So, pag nagawa niya yan, naipakita niya yan, tapos marirealize na, hindi pala yan in line doon sa paninindigan ko, dyan po papasok ito, cognitive dissonance. Okay? So, sino ngayon ang may kakayahan na magsabi na yung tao nagka-experience ng cognitive dissonance? Ang may kakayahan po ay yung tao mismo. Yung mga observers, mga outsiders, yung ibang tao na nag-observe, most likely medyo mahihirapan siyang magsabi. Pero magkakaroon ito ng mga senyales doon sa mga observers. Katulad ngayon, wala tayong karapatan na sabihin itong executive at Congress ay nagkakaroon ng cognitive dissonance. Pero, i-identify natin mga psychology yung mga senyales dito. Okay? So ano yung posibleng magiging outcome ng kapag nagkakaroon ng cognitive dissonance? Ang cognitive dissonance ay nakakapagbabago ng isang attitude ng isang tao. Okay, it's either nakapagpatibay ito ng paninindigan or nakapagbabago ito. Okay? So unang-una, kaya nga ito, halimbawa, ito yung paninindigan mo, halimbawa, bago natin puntahan yung balita kanina, halimbawa, premarital sex. Nung bata pa tayo, ini-introduce sa ating religion class na kapag ganito, ito yung gawain ng mga mag-asawa lamang. Of course, nung lumaki tayo, ganyan yung mga paninindigan natin. But then eventually, nung nag-college na, tinanong ko sa mga estudyante ko dati, ano ba yung stand niyo patungkol dito? Yung iba nagbabago na kasi yung iba gumagawa na. Okay? So, nung nangyari, nung before nilang ginawa, ganun yung stand nila, nung ginawa na nila, nagbago na kasi nagawa na nila. So, sasabihin na nila, patungkol dyan, mukhang na nagiging normal na sa mga magkasintahan, mga ganyan yung mga sinasabi. So, nakapagbabago siya. Okay? So, punta tayo, ano yung mga posibleng outcomes dito kapag yung isang tao nagkakaroon o nagka-experience ng cognitive dissonance. Unang-una, para ma-reconcile niya itong cognitive dissonance na na-experience niya, ang mangyayari dito ay gagawa siya ng itong tinatawag natin na selective exposure. So, ito yung tendency to seek information media that agree with one's views and to avoid dissonant information. So, maghahanap ka ngayon ng ideas
statements, information na mag-a-agree doon sa kung ano yung gusto mong paniniwalaan. Di ba? So, halimbawa, yun, balik tayo doon sa premarital sex. Maghahanap ka ngayon, since nagawa mo na, at magbabago ng idea mo or principles mo doon, paninindigan mo doon, maghahanap ka ngayon ng mga informasyon, ng mga stand, magtatanong ka ngayon ng stand ng ibang tao, so magiging selective exposure ka. Hindi, kung ano yung sasalungat sa hinahanap mong informasyon, hindi mo i-entertain. Okay? So, kaya kasi para matanggap mo na magbabago na yung paninindigan mo tungkol dyan. So, ito, insufficient justification. So, maghahanap ka ngayon na reduction of dissonance by internally justifying one's behavior when external justification is insufficient. No? So ngayon, maghahanap ka, i-resolve mo itong cognitive dissonance na na-experience mo by paghahanap ng kakulangan doon sa reasoning na sasalungat sa behavior mo. Okay? So, insufficient justification. So, ngayon, balik tayo dito sa pinag-usapan nating balita, mga ka-psychology. Okay? Para mabilis ito. So, nangyayari dito, okay, lumalabas dito, mga ka-psychology, na alam ng executive na mayroong ginagawang korupsyon ang House of Representatives. Yung House of Representatives naman, alam nila na yung executive may ginagawang korupsyon sa pamamagitan ng pag-insert ng mga projects sa kanila budget. Okay? So, saan nangyayari yung cognitive dissonance? Ngayon, nakiklaim yung House of Representatives na dapat kakalabanin itong korupsyon. Ganon din ang sabi ng executive ng Malacanang. Kakalabanin yung korupsyon. Pero ang problema, mga ka-psychology, for how many years, no? Sabihin natin, kahit nung time na, nung 2024, kasi nagsabi si DP Sara na 2024 budget, may neobra na nila, mga psychology. So sabihin natin, 2 years, 2024-2025, nagkakaroon na ng korupsyon. Okay? Kaso, ang nagsalita nung una si Vice President Sara lang. So, nangyari, mayroong insufficient justification na maghahabol sila dito sa House of Representatives kung sino yung mga nag-insert, at the same time, doon sa executive kung sino din yung mga nag-insert. Ngayon, nagkakaroon na yung mga tao nag-demand na. Di ba? Nag-demand na, kaya napilitan si Presidente Bongbong Marcos na magsalita sa SONA at punahin niya itong mga nangyayari. So no choice ngayon. Napilitan ngayon, so nagkakaroon dito ng yung sinasabi ng House of Representatives na accountability, pero yung mga ginagawa nila ay mayroong or salungat doon sa kung anong sinasabi nila. Hindi lang pinapansin nung una kasi mayroong insufficient justification. So, patuloy lang ginagawa nila, mga ka-psychology. At ngayon, enough na yung justification na dapat imbestigahan sila, yung sarili nila. No? Dito na ngayon, nagsituruan itong dalawang branches of government ng Malacanang at ang House of Representatives. Again, sa aking opinion, hindi po tayo ang makapagsasabi na nagkakaroon ng cognitive dissonance dito. Pero, magkakaroon ito ng mga sinyalis. At ito mga sinasabi ko mga sinyalis, ito yung mga nakikita natin. Lalabas ito dito sa, halimbawa, itong pagbanat ng, halimbawa, yung pagtuturo ng House of Representatives, pagpahid ng kanilang mga kagagawan doon sa ahensya ng executive. Ganon din sa executive. Ang pagpapahid ng mga kalokohan nila dito sa House of Representatives. So sila. Yung dalawang branches ang anong tawag dito, nagtuturuan, nagtatakunan ng ng kanilang baho, okay? So ito yung mga sinyalis na nagkakaroon dito ng cognitive dissonance. Okay? So, I hope po naintindihan kung ano itong cognitive dissonance at ano yung mga nangyayari dito sa mga sa away, sasabi nating away dito. Unfortunately, mga ka-psychology, si Bersamin ang nagsabi dito ha. Ang may statement dito, hindi si Presidente Bongbong Marcos. Ewan ko
kung ano yung stand dito ni Presidente Bongbong Marcos kasi si Bersamin itong may sabi. At saka yung ibang ahensya ng ano. Okay? So, paki-share po ng ating videos, paki-comment po ninyo kung ano pong nagustuhan niyo sa parte ng video ito. Thumbs down din po kung hindi niyo nagustuhan at kung pwede, paki-comment din po kung ano yung hindi niyo nagustuhan sa ating video. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magkita tayo sa susunod na psychology-related topics natin.